Alam po ninyo kabayan, sa haba ng panahong nasa himpapawid ang ating alamin, libong magsasaka, mangingisda at nag-aalaga ng hayop at isda ang nagsabing dapat na linangin ng Pilipinas ang larangang kanilang ginagalawan. Saksi dito ang maraming bansa na umunlad ang kabuhayan dahilan sa pagbibigay buhay, pansin at kakayahan sa nasabing sektor. Walang bansa sa buong mundo ang magsasabing hindi sila umunlad ng walang tulong ang pananakahan, pangisdaan at pangingisda. Hanggang sa ngayon, ang nasabing sektor pa rin ang ipinapayo sa lahat na pagyamanin at palakasin. Lalo na ngayong palaki ang populasyon ng mundo, nababawasan ang lupaing dapat na ilaan sa produksyon ng pagkain, pagkasira ng mga kagubatan, pagkasalanta ng karagatan, at iba pang mga tubigan. Ang lahat ng ito, kung hindi maaampat, maghahatid sa tiyak na kakapusan ng pagkain at gamit sa hinaharap. Kung kaya't ang kailangan kabayan ay pakinggan ang panawagan at payo ng mga dalubhasa at yaong nasa pananakahan, pangisdaan at pangingisda. Nakaugnay ng ating alamin ang mga taong nagtatagumpay, nagsikhay, may payo, kaalaman at pagmamahal sa likha ng ating Panginoong may kapal. Sa inyong mga tribo, mga baluga, sino bang commander? Siyempre, yung lalaki. Palibasa ikaw, hindi ka commander. Okay, nasan yung kasama ko rito? Desyo! Pwede bang malaman kung sakasakali sapagkat yung tinatawag nating yung ganito kalalaki, bayawak. Bayawak, masarap ang karne nito, no? Ang bayawak. Ito bang buhaya ay masarap din ang karne? Yan ay halos kung aanuhin mo ang laman, halos masarap pa rin sa bayawak. At bukod sa malaman pa, ayan ay yung tinatawag din nilang parang medicinal meat. Parang may gamot. Ano ang nagagamot nito? Yung mga mantika niyan, pwede raw gawing pang haplas sa mga namamaga, ganun. Pag kung ano mga magalang nakukuhanan yan. Pagka kumain ka ba ng buhaya, pare ko, tatapang ka? Siguro, kung hindi ka man bumagsik, tatapang ka ng konti. Okay, si Art. Sa noong unang ako'y mag-umpisa niyan, sa unang alaga ko na 8,000, ang natira lang 1,000. Patay lahat, ha? Patay lahat. Anong ginawa mo para maiwasan yon? Ginawa kong lahat ng aking magagawa ng pag-iingat niyan at saka technique na sariling pagkain. Yung pagka po maganda ang presyo at dumalaga pa lang, ibinebenta ko na sila. Pero pagka mura lang ang tawad nila, pinatutuloy ko at ako na nagpapaitlog. Ano bang klaseng gulay meron ka rito? Meron po kami mustasa, pangkain namin, may talong po, naka-intercrop siya, siling pansigang. Tapos yung papaya mo? Papaya po. Yung papaya, hybrid papaya. Hybrid papaya. Pero nakaani ka na dyan? Hindi pa po, pero bago pa lang po siya, 3 buwan pa lang po siya simula ng itanim. Pero yung mga ibang halaman mo, meron ka dyang mga herbal plants, ano? Meron po. May mga mint po ako nakalagay doon. Yung mint, tapos may tanlad. May tanglad po. Pagkatapos katuray. Aba, yung katuray matagal nang nawala sa eksena ng Pilipinas, ano? Oo nga po No. Pero ang sabi po kasi nila, panlaban din sa mga insects. Oo. Kaya nagbibigay daw po ng protection sa mga tanim. Kaya Ginugulay yan, di ba? Opo. Yung pong bulaklak Bulaklak. niyan, kaunting sardinas lang okay na kami. Meron akong nakita ron na shrub na halaman, pulang-pula ang mga dahon. Tapos may bulaklak na ano ang pangalan nun? Mayana po yung pula. Saan ang galing yun? Nanggaling, nung pumunta po ako sa Cavite, nakakita po isang maliit na kaganyan lang. Oo. Sabi ko maganda ito sa farm dahil naiisip ko puro green. Nilagay ko yun dito. Yung pulang-pula. Pulang-pula, mas lalo na po kung naaarawan.
Ano yun? Ornamental Medicinal. plant? Medicinal Bukod din. po sa ornamental, medicinal Ano daw raw po. nagagawa sa katawan? Meron daw nagagawa sa katawan ang mayana. Hindi ko sa lagnat o something, parang ganun po. Pero native yan sa Pilipinas. Hindi ko po naitanong Parang hindi, yun. no? Tapos meron ka ring alaga mga baboy dito, no? Meron pong baboy damo. Oo. Ayun, nandoon po. Ang problema lang, nakulong namin. Hindi namin alam na dapat Dapat naka-range. Oo nga po. Tapos yung gusto mo mag-aalaga ka rin sa pamamagitan ng Profitable Innovative Growing System, PIGS. PIGS, ano? Sana po. Likas, ha? Sana po. Gagawin po namin. And what is your future plan para dito? Ang future plan po namin, tuloy lang namin itong mga gulay na ito. Ang pangkain, ang sumobra po, ibebenta namin. Aha. Pero yung dragon fruits po talaga pong gusto kong Nakapagbenta na. nakapagbenta na po ako at gusto kong tuluyan yun, palakihin ang pararamihin. Mga po ilang namin. ano na yun? Ilan na? Ano po yan, mga 4,000 plants na po yan eh. Tapos you're planning to replace yung kanyang mga tungkod, yung mga... Opo, kasi po, kung hindi ako gumamit ng yung magulang na kawayan, baka po hanggang ngayon hindi pa kami nakakapagtanim. So, ang ginawa ko, gumamit ako ng kawayang magulang pagkatapos Gagawin mong bato. Opo, naggagawa na po kami ng konkreto ngayon mula po dun sa pinagbentahan ng fruits. Opo. Gaano kalawak itong taniman mo ng siling panigang? Siguro, ito po ay mga 1,000 square meter, pero bukod pa doon, meron pa ako dito sa kabila na mga 1,200 square meter. Okay. At sa ganitong klasing laki, mga gaano ilang kilo ang iyong nakukuha rito? Actually, dito hindi pa po ako nakaka-harvest. Pero doon sa isa, Hindi, ganitong kalawak. sa gantong kalawa, kaya po sa first harvest ang mga 50 kilos. 50 kilos lang. Po, sa first harvest. Pagkatapos, Patas-patas na ho yan hanggang sa mga 100, 200 kilos. Okay. Siguro pinakamataas na po ang 200 kilos. alam mo Hiron, sa lahat ng mga pinupuntahan ko, ang isa sa mga nagbibigay ng kita sa isang magsasaka kapag kapanahon ay ang pagtatanim ng sili. Totoo yun, ano? Totoo po. Siling tingala, siling Taiwan, at saka siling panigang. Opo, opo. Ano dyan sa tatlo na yan ang talagang may malaking kita kapag napapatsyempo sa panahon? Siling tingala po. Siling tingala. Opo. Umaabot ng hanggang gaano kalaki ang halaga ng 1 kilo kapag talagang tama? Minsan umabot po ng 200 pesos per kilo hanggang 400 pesos. Sa Okay na yan. experience po namin. No? Tapos pagkabagsakan ng presyo, 20. 20 pesos. Okay. 20 pesos. Hindi naman umabot ng 7 pesos. Hindi naman po. Okay naman, ha? Okay. Pero itong panigang umabot ng 7. Medyo hindi talaga bilihin, ano? Hindi Kasi po. yung mga talagang tunay na maanghang, ginagamit sa mga planta, sa mga industriya. Opo, tama. Okay, mga ilang taong ka nang nagtatanim ng sili? Siguro po yung mga 4 na taon. Mga ganun At po. ito lang ba ang pananim mo? Hindi lang po. Meron pa po akong ampalaya at saka kamatis. May ampalaya, may kamatis, at may ibang gulay, no? Mhm. Tapos, miyembro ka ba ng sentrong pamilihan? Opo. Totoo At po. ano ang nagawa sa iyo ng sentrong pamilya? Ikaw ba dati nagpo-problema ka rin sa pagmamarket? Totoo po yun. Talagang problema namin noon ng market kasi kami ang humahagilap sa Mama Macquiao para lang maibiyahe yung gulay Maibenta. namin. May benta yung gulay namin. Kaya lang, binabarat pa kami nun sa presyo. So kung yung sili mo, magkano ang pinakamababa ng panigang? 7 piso po. Tinatawaran sa 2 piso. Hindi, pinakamababa na po yun. Pinakamababa na. Dapat kumuha ka na at least mga 20, no? Opo, dapat papalo Okay. ng mga 20. Nung sa sentrong pamilihan, dinadala mo ng produkto mo roon. Totoo po. At nakatutulong sa iyo. Malaking tulong po sa akin yon. Kailan ka ba naging miyembro dyan? Malamang po ay mga 4 na taon na. 4 na taon. Approximate ko. At ano-ano mga nagawa sa yung biyaya ng nasabing sentro? Malaki pong tulong sa akin. Aside sa nabawasan yung paghahanap namin nung wholesaler, ay inihintay ko na lamang yung truck diyan para dalhin sa sentrong pamilihan. Kabayan, iba't ibang kaisipan, pananaw, panawagan at pasasalamat ang ating nasumpungan sa palatuntunang ating alamin. Sana'y magsilbing paalala sa lahat
na kailangan natin ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahal sa alay sa atin ng ating may kapal upang ating makamtan ang ating pangarapin sa mga darating na saling lahi sa ating bansa. Upang kung tayo'y wala na, kabayan, hindi tayo masisisi at lilibakin dahilan sa kawalan ng ginawang hakbang para po sa kanila. Mga paalala at kathang-isip mula sa palatuntunang ating alamin.